Sa mundong ito, kailangan mong matutong makisama sa bawat nakakasalamuha mo. Kailangan mong makisama lalo sa mga taong nakakasama mo sa araw-araw. Ikaw, anong klaseng pakikisama ang ginagawa mo sa mga kakilala para di kayo magkaproblema? Dear Papa Van, itago niyo na lang ako sa pangalang Dion. Hindi ko tunay na pangalan. 32 years old na ako at isang delivery boy ng bentang mga longganisa at bagnet ng kapitbahay kong negosyante. Nagpundar ako ng isang mumurahing motor para makapagtrabaho ako dahil ito lang ang alam kong gawin. Di kalakihan ang naging sahod ko lalo't di naman laging may delivery. Sa pagde-deliver nakilala ko naman si Mika, 26 years old. Kapitbahay siya nung nagpa-deliver ng longganisa sa amo ko. Nasa bakod at nagwawalis siya nung una kong makita. Nagandahan ako sa kanya kaya nilakasan ko ang loob ko na nilapitan siya. Nakangiti naman itong nakipagkwentuhan sa akin at bilang panimula ko ng panliligaw, pinangakuan ko ito ng kalahating kilo ng longganisa. Natuwa ito at sinabing paborito niya raw ang longganisa. Kaya naman nagmadali akong tapusin ang mga dinideliver ko para makakuha naman ng longganisa sa amo ko. Bandang gabi na nung nakabalik ako kina Mika. Nakapag-usap pa kaming dalawa ng halos 30 minuto bago siya tawagin ng nanay niya. Binigay naman ito ang cellphone number niya at mula noon, naging regular na kaming magkausap. Niligawan ko siya at agad naman niya akong sinagot. Naging lihim ang relasyon namin dahil strikto ang nanay niya. Saka lang kami nakakapagkita dati kapag inuutusan siya ng nanay niyang maggrocery at sinasamahan ko naman siya. Naging kami at sa 3 buwan ng relasyon namin, napag-alaman naming buntis na ito. Kahit nag-aalangan at may takot ay nagdesisyon kaming sabihin ang totoo sa nanay ni Mika. Baka kasi lumaki pa ang problema kapag pinatagal pa namin lalo't hindi pa ako kilala ng nanay niya, Papa Van. Tulad ng inaasahan, nagulat si Tita Meng nung umuwi si Mika na kasama ako. Napagkamalan pa nga akong waterboy eh. Akala niya siguro magde-deliver ako ng tubig kasi di pa man ako nakakapasok sa loob ng bahay nila. Sinabihan na niya ako kaagad na may mga laman pa raw yung galon ng tubig nila. Mabuti na lang sinalo ako kaagad ni Mika. Hindi siya nagdalawang isip na ipakilala ako bilang boyfriend niya. Kabado na ako noon kasi mukhang hindi nagustuhan ni Tita Meng yung pagpapakilala niya sa akin. Umiba kasi ang ekspresyon ng mukha niya. Bigla itong nagtaas ng kilay. Nang malaman niyang 3 buwan na kami ay doon na siya nagalit, Papa Van. Natuto na raw kasing maglihim at magsinungaling si Mika. Nagpaliwanag pa si Mika at sinabing natakot lang siya at naghanap ng magandang tiyempo para magsabi pero hindi ito pinakinggan ng nanay niya. Ilang sandali pa sa akin na niya binaling ang galit niya. Prinangka niya ako kaagad. Ang pangit daw ng bungad ko sa kanya. Hindi raw nakakatuwa at nakaka-bad trip pa nga dahil ngayon lang daw niya ako nakilala tapos nagdala na kaagad ng problema. Balak ko sanang umatras at ipagliban na lang ang pagsasabi ng totoo kay Tita Meng dahil naunahan na ako ng takot kaso hindi ko na napigilan si Mika nung siya na ang magsalita. Nay, buntis po ako. Ano? Gulat na tanong ni Tita. Maski ako ay nagulat din. Sa isip ko kasi akala ko hindi niya muna itutuloy ang pagsasabi dahil galit ang nanay niya. Sorry po. Paghingi niya ng tawad. Anong kalokohan to, Mika? Paanong nabuntis? 3 buwan pa lang kayo. Hindi makapaniwalang tanong ng nanay niya.
Di po namin sinasadya. Mangyak-ngiyak na sambit ni Mika. Anong di mo sinasadya? Ano yan? Nadulas lang kayo? Nagkapatong tapos nabuntis ka na kaagad? Sigaw na niya sa amin. Kasalanan ko po, tita. Sorry po. Paghingi ko naman ng tawad. Malamang kasalanan mo. Alam mo, bata pa lang tong anak ko pero binuntis mo na? Galit at sarkastikong saad niya. Nung malaman ni Tita Meng na delivery boy lang ako ay lalo siyang nagalit, Papa Van. Ang lakas daw ng loob kong buntisin ang anak niya kakarampot lang naman daw ang sahod ko. Kung tutusin, hindi pa raw ito makakabili ng diaper na magagamit ng 1 linggo. Ano na lang daw ang ipangbubuhay ko sa mag-ina ko. Hindi ako nakaimik sa sinabing yon ng nanay ni Mika. Nagilty ako kasi totoo naman. Kung sa akin nga lang kulang na yung sinasahod ko, ano pa kaya pag may mag-ina na ako? Si Mika ang sumagot sa nanay niya para sa akin. Sinabi niyang magtutulungan kaming dalawa para hindi mahirapan. Magtutulungan? Ni maglaba nga ng panty mo di mo nagawa ng maayos Bumuhay pa kaya ng bata? Baka sa huli ako rin ang tutulong sa inyo. Prangkang saad pa ng biyanan ko. Napilitan kaming makituloy sa bahay ng nanay ni Mika. Kung ako lang masusunod nun, gusto ko sanang bumukod kami pero di talaga kaya ng sahod ko. Totoo naman ang sinabi ni Tita Meng na di kaya ng sahod ko ang pagsustento sa mag-ina ko. Bed spacer lang din kasi ako sa inuupahan ko dati kaya di pwede dun si Mika. Kaya kinapalan ko na ang mukha ko at nakiusap na kung pwede, dun muna kami sa kanya pansamantala. Nakaismid itong pumayag at sinabing pakisamahan ko siya at umuo naman ako. Sinabi niyang mag-ambag pa rin ako sa mga bayarin sa bahay habang di pa nanganganak si Mika. Pumayag naman ako. Natuwa kami ni Mika dahil makakaipon kami kung sakaling ganito ang sitwasyon. Sa pagdaan ng mga araw, naramdaman ko na ang hirap ng pakikisama sa nanay ni Mika. Lagi itong nakabusangot tuwing nakikita niya ako. Naging madalas din ang pagpaparinig dito sa akin lalo na tuwing wala sa paligid si Mika. Nananahimik na lang ako kahit na may kasakitan ng mga birada niya tungkol sa akin. Sinabi ko sa kanya na makikisama ako. At kung ang paraan ng pakikisama ay yung pananahimik sa bawat parinig, gagawin ko. Pero minsan kahit gaano kahaba ang pasensya mo, hindi mo rin maiiwasang mainis lalo na kung yung maliit lang sana na bagay ay ginagawang big deal. Tulad na lang pag nagsasaing ako, sinisita niya. Bakit daw sobrang dami ng sinaing ko 3 lang kami? Mabuti naman daw sana kung nagbibigay ako ng pambili ng bigas. Oo, hindi pa ako nakakapagbigay pero paano hindi ko dadamihan ng sinaing? Nung nakaraan nagreklamo na naman siya dahil kakaunti raw yung sinaing. Pati yung UP sa takip ng rice cooker. Sa akin niya binibintang Naabutan ko namang ganun na yun. Dahil sa inis, nasagot ko siya. Sinabi ko sa kanya na kapag sumahod ako na ang bibili ng bigas. Sa sinabi ko ay lalo niya akong binungangaan. Wala raw akong karapatan na sagot-sagutin siya dahil nakikitira lang kami at siya ang gumagastos sa mga pagkain namin. Pati day off ko dinadamay niya. Wala raw sana akong karapatang mag-day off dahil sobrang liit ng sahod ko. Kailangan ko raw magdoble kayod dahil malapit ng mga anak si Mika. Saka lang siya tumigil sa mga pasaring niya nung lumabas na ng kwarto si Mika. Halos lahat ng ginagawa ko sa bahay ay pinupuna ng biyanan ko. Di na ako nun makakilos ng maayos dahil kahit ultimo paghinga ko, parang mali pa rin sa kanya. Di nito tinanggap ang mga rason ko, lalo na kapag alam niyang tama ako.
Bigla na lang niyang isusumbat ang pagtira ko sa bahay niya ng libre. Kaya naman sa huli, tatahimik na lang ako. Naramdaman naman ni Mika ang problema sa amin ng nanay niya. Kinausap niya ako at sinabing magtiis lang kami ng konti dahil kailangan namin ng tulong. Naintindihan ko naman na kailangan nga namin gawin yun. Pero kapalit ba nun mang-alipusta sa pagkatao ko? Hindi alam ni Mika, nagtatago na rin ako ng konting ipon noon para kung sakali. Di ko na makayanan pa ang ginagawa ng kanyang nanay sa akin. Madali na lang kaming makakaalis. Nagbenta ako ng mga Chinese herbal na nabili ko online para ibenta naman sa mga suki ng boss ko na dinideliveran ko. Nakabenta naman ako kahit papano. At yun ang tinago ko para may magamit na kaming pambukod. Di kalakihan ang perang maitabi ko. Pero hiniling ko na sana lumaki pa yon bago manganak si Mika para makapagsimula na kaming pareho na malayo sa kanyang ina. Buwan ang lumipas. Sa wakas, nanganak na si Mika. Di ko maipinta ang sobrang saya sa akin. Paulit-ulit kong sinabi sa utak ko na tatay na ako. Dumating na ang taong pagbibigyan ko ng lahat sa akin. Natuwa ako lalo nung nalaman kong lalaki ang anak namin. Sinunod ko agad sa pangalan ko ang bata. Isa na kaming pamilya noon at puro kasiyahan lang ang aming naramdaman. Sa isang saglit, nakalimutan ko lahat ng problema ko sa pera at sa biyanan ko. Sa isang saglit, nakalimutan ko ang pang-alipusta sa akin ng nanay ni Mika. Nakita ko rin kung gaano kasaya ang biyanan ko nung nakita na niya ang apo niya. Di na nga nito halos maibigay sa amin si baby dahil gusto niyang laging kalong. Natuwa naman ako dahil umaliwalas na ang mukha ni Tita Meng kumpara nung nagbubuntis pa lang si Mika. Dinasal ko na sana ito na yung simula ng pagbabago niya ng trato sa akin. Papa Van, di ko alam kung hindi lang talaga malakas ang naging dasal ko noon dahil mas grumabe pa ang pagiging masama sa akin ng binan kong hilaw sa pagdaan ng mga araw. Isang umaga habang nag-uusap kami ni Mika sa may kusina at karga naman ng nanay niya yung baby namin sa may sala. Dinig ko pa rin yung pasimpleng patama niya sa akin. Tulad na lang ng kawawa naman daw ang apo niya. Paubos na yung diaper. Walang bagong damit at mumurahin pa yung mga gamit. Noon ay humingi sa akin ng tawad si Mika dahil sa mga parinig ng nanay niya. Habaan ko lang daw ang pasensya ko. Konting tiis daw muna dahil balang araw, makakabukod din kami. Biniro ko lang siya na huwag mag-alala kasi sanay na ako sa mga parinig ng nanay niya na makapal na ang balat ko. Kasing kapal ng balat ng kalabaw. Pagod ka na talaga, no? Tanong pa niya sa akin. Medyo. Nakakapagod din kasing ipilit at isiksik yung sarili ko dito sa bahay. Di naman sa sobrang nagrereklamo na ako, ha. Masaya naman ako at nagpapasalamat na tinulungan tayo ng nanay mo. Pero masakit kasi yung mga kapalit. Mahinang saad ko. Alam ko. Kaya nga sana kung kaya mo pang tatagan mo pa lalo ang loob at sikmura mo sa maanghang na salita ng nanay. Kasi sa totoo lang, di yan mapapagod. Ilang taon ko nang kasama yan at hindi napagod yan na punahin ang mga ginagawa ko. Ikaw pa kaya na di niya kadugo? Mahina ring sambit niya. Kahit papano ay gumaan ang loob ko nung kinampihan at pinakinggan ni Mika ang sentimiento ko sa kanyang ina. Naintindihan naman niya na nahihirapan talaga ako sa bahay. Kaya naman binabaunan ako nito lagi ng mga salita na pwedeng magpatatag sa akin. Tuwing nasa labas ako noon, naghahanap na ako ng murang matitirhan namin ni Mika pero
Wala akong nakita. May mga maliliit na kwarto lang akong nakita pero di naman pwede ang bata. Nalungkot ako at naisip kong baka nga matagalan pa kaming magtitiis sa bahay ng biyanan ko. Papa Van, sa paglipas pa ng mga araw, napansin ko sa nanay ni Mika na mas doble na ang mga utos nito sa akin. Nung una, hinayaan ko lang. Pero nung tumagal, naramdaman kong parang ginagawa na ako nitong katulong na walang sahod. Marami itong pinagawa sa akin sa bahay at di ito tumigil sa kakautos hanggat di niya nakikitang sumasayad na sa sahig ang dila ko. Di naman sa nagre-reklamo pero maghapon na akong nagde-deliver sa labas tapos pagdating ko sa bahay, di pa man din ako nakakapagpalit ng damit may ipapagawa na agad ito sa akin. Ultimo damit niya, sa akin na niya pinapalaba. Kapalit daw ito ng pag-aalaga niya sa baby namin. Dahil pagod siya. Labhan ko mga damit niya. Dahil pagod na ako sa trabaho, hindi na ako nakipagtalo. Umoo na lang pero nang sabihin kong sa washing machine na ako maglaba, galit pa. Ganun na lang ba raw ako katamad? Bakit kailangan ko pa raw ng washing machine kung kaya ko namang kusutin? Hindi ko pa man natatapos ang una niyang inutos, may bago na naman. Linisan ko raw yung ref dahil matagal nang hindi na defrost. Bilang sagot tumango na lang ako para matapos na. Papa Van, ginawa ko naman lahat ng klase ng pakikisama para ipakitang nagpapasalamat ako sa pagpayag ni Tita Meng na tumira ako sa kanila. Pero parang kulang pa rin. Naging katulong na nga rin ako nito sa bahay. Sinunod ko bawat utos niya kahit madalas di na tama. Pero kapalit nun, walang tigil na panunumbat. Tahimik lang din nun si Mika habang pinapakinggan ang mga masasakit na sinasabi sa akin ng nanay niya. Naintindihan ko naman kung di niya kayang sawayin ang nanay niya dahil takot din siya. Takot din naman akong lumaban kahit alam kong mali na. Dahil baka palayasin kami ng di oras sa bahay niya. Sa pagdaan pa ng mga araw, pinilit kong mag-ipon pero talagang di kaya. Nanakawan pa ako ng sahod ko nung minsang pauwi na ako. Dumaan kasi ako sa shortcut para makauwi agad sa bahay nang harangin ako ng dalawang lalaki at kinuha ang sahod ko. Naiyak na lang ako habang kinikwento kay Mika ang nangyari. Di na natigil ang hirap na nararanasan ko noon. Nakailang beses na rin akong nagtanong sa Diyos kung may balak pa ba siyang tumigil sa pag-abot sa akin ng pagsubok. Nung minsang nag-usap kami ni Mika, biglang nagbago ang plano nito. Sinabi niya sa akin na parang alanganin na siyang umalis sa bahay ng nanay niya dahil mas komportable siya ron. Natakot ito sa pwedeng mangyari sa amin sa labas kapag nagsarili na kami. Pinilit ko pa siyang kumbinsihin na ituloy namin ang naunang plano pero talagang ayaw niya. Nalungkot ako sa naging pasya niya at hiniling ko na lang sana magbago pa ang isip niya. Nakita ko naman na totoong komportable siya sa bahay dahil andun na lahat ang kailangan niya. Pero paano naman ako na sampid lang noon sa bahay na yon? Isa pang di ko nakayanang ginawa ni Tita Meng ay nung pinadalaw niya ang dating karelasyon ni Mika na si Jake. Si Jake ang karelasyon nito bago ako. Kaedad niya lamang ito at kababata kaya mas lamang ang puntos nito kumpara sa akin noon. Ang nilamang ko lang dito ay yung pagiging loyal ko kay Mika. Nagloko kasi itong si Jake nung sila pa. Di lang isang beses, kundi 5. Mabuti na lang at natauhan si Mika at sa huli, iniwan nito kahit sobrang mahal pa niya si Jake. Ito ang kanyang unang pag-ibig. Kaya nakaramdam ako ng takot nang dumating ako sa bahay at nakita ko siyang katabi ni Mika sa sala. Nakakasama lang talaga ng loob, Papa Van. Dagdag mo pa yung kahit may ibang tao ay wala pa ring tigil sa pagpaparinig ang nanay ni Mika. Kung makabida siya kay Jake,
na siya halos ang gumagastos sa bahay ay wagas. Pinamukha talaga niyang wala akong ambag. Pag may pera naman ako nagbibigay naman. Ang nakakainis pa, parang umaasa pa siya na magkakabalikan sina Mika at Jake. Na balang araw kapag natauhan si Mika, ay iiwan din ako. Sayang daw. Kasi akong nakabuntis kay Mika. Kung si Jake raw sana, di sana maganda ang buhay ng anak niya. Sinadjust pa ni Jake na kung gusto ko raw, ipasok niya ako sa negosyo nila para kahit papano ay gumaan ang buhay namin. Para hindi raw masayang ang lakas at oras ko sa pagde-deliver ng longganisa kasi barya-barya lang naman daw ang sinasahod ko. Pagkatapos ni Jake magsalita, si Tita Meng naman ang nagpasaring. Buti pa raw si Jake, nag-iisip ng tama. Ako raw na nakabuntis, walang kaplano-plano sa buhay. Palamunin ng araw, wala pang balak maghanap ng mas magandang trabaho. Pakiramdam ko noon pinagkakaisa nila akong dalawa, kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong sigawan ang biyenan ko. Pinapanindigan ko naman po ang nagawa ko sa anak nyo. Di nyo na kailangang ulit-ulitin sa akin yung pagkakabuntis ko sa kanya kasi tinatama ko naman na ngayon. Pasigaw ko. Pre, huwag mo namang sigawan si tita. Baka nakakalimutan mo. Palamunin ka lang niya dito. Sabad naman ni Jake. Yun na nga, Jake. Palamunin ko lang yan pero tingnan mo kung umasta. Akala mo kung sino? Palaban namang sagot ng biyenan ko. Alam ko naman pong palamunin ako. Di nyo na kailangang idikdik yun sa akin, tita. Maawa naman po kayo. Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko ay sumabad na si Mika at sinigawan na rin ako. John, tama na. Tama naman si nanay Palamunin ka rito. Galit na ring sigaw niya. Mika? Gulat ko dahil akala ko kakampihan niya ako. Di ka na lang magpasalamat na may masisilungan tayo. Puro ka reklamo. Saad pa ni Mika na talagang tagos sa buto. Napatahimik ako nung sinigawan ako ni Mika. Yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit sa akin. Napundi na ata ito sa naging pagtatalo namin ng nanay niya. Yun ang unang beses na nasagot ko ang nanay niya. Pero sinupalpal pa ako ni Mika na parang mali na pinaglaban ko pa ang sarili ko. Iniwan ko na sila sa sala at nagpunta na ako sa kwarto para samahan ang baby namin. Naiyak na lang ako habang tinitingnan ang anak namin. Naisip ko kung ganito na lang ba ako habang buhay. Lagi na lang nakikisama kahit mali na. Makalipas ang halos 1 oras, pumasok na ng kwarto namin si Mika. Di ko ito kinausap para iparamdam sa kanya na masama ang loob ko sa pagsigaw at pagpapahiya nito sa akin. Nilapitan niya ako at nakiramdam. Di muna ako kinausap. Nung nagkalakas na siya ng loob para kausapin ako, hinawakan nito ang balikat ko para maiharap ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya na nakonsensya siya sa ginawa niya. Niyakap niya ako pero di ko pa rin siya inimik. Muli ako nitong tiningnan at inexplain na niya ang kanyang side sa akin. Hindi raw niya sinasadya na masigawan ako at mali lang daw yung salitang nabitawan niya sa akin. Nabigla lang daw siya dahil bago pa ako dumating ay marami nang nangyari. Hindi rin kasi niya inaasahan na inimbitahan ng nanay niya si Jake. Hingi siya ng hingi ng tawad nung mga sandaling yon. Dahil sa sama ng loob, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Siningil ko siya sa sinabi niyang palamunin lang ako. Na pinamukha niyang sampid lang ako sa bahay nila. Na mas kinampihan niya ang nanay niya. Pinagpilitan niyang hindi ganun ang ibig niyang sabihin pero pinagpilitan ko rin na yun talaga ang ibig sabihin ng mga sinabi niya. Ilang minutong katahimikan ang namayani hanggang sa muli siyang magsalita. Kung tutusin daw ay
Pareho kaming palamunin. At hindi raw ito maganda sa pakiramdam. Kung alam ko lang daw, kapag wala ako sa bahay ay pinaparinggan din siya ng nanay niya ng masasakit na salita. Pag ganon, nagpapanggap na lang siyang tulog para tumigil sa kadadakdak ang nanay niya. Wala raw siyang magawa dahil nasa puder niya kami. Anak lang daw siya, kaya wala siyang karapatan na kumprontahin ang nanay niya. Pagkatapos niyang magsalita ay tumayo ito mula sa kinauupuan niya at nagtungo ito sa may cabinet. Pagkatapos niyang huminga ng malalim ay kinuha niya ang wallet niya. Nagulat pa ako nang nilabas na niya ang laman nito. Mukhang malaking halaga dahil sa kapal nito. Nang usisain ko kung saan galing yung pera, nag-online selling din raw siya ng kung ano-ano. Yung kinita, inipon niya. Yung iba, umutang sa kamag-anak ng tatay niya para may pangsimula kami. Nakiusap na lang daw siya na huwag ipagsabi sa nanay niya. Naiintindihan naman daw nila yung sitwasyon namin. Noon ay nakausap na rin daw niya yung ninang niyang may paupahan. Mabait daw yun kaya kinapalan na niya yung mukha niya. Pumayag naman daw itong babaan yung renta basta magtatagal kami at nakiusap na rin na bantayan namin yung ibang tenants para hindi masalisihan. Bakit di mo man lang ito sinabi sa akin dati? Tanong ko. Medyo natatakot pa kasi ako kaya paatras-atras ako sa plano. Alam mo na, mas komportable dito kasi libre yung tirahan natin. Konti lang yung ambag natin kay nanay tapos tinutulungan pa niya tayo kay baby. Paliwanag naman niya. Bakit nagbagong isip mo? Bakit nagbagong isip mo? Tanong ko pa. Nung nakita ko kung paano kanya maliitin, natauhan na ako. Kung habang buhay tayo dito, ayokong makita ng anak natin na ganun ka itrato ng lola niya. Di yun maganda. Gusto kong makita ng anak natin na nirerespeto ka pa rin kahit papaano. Kaya kahit mahirap, para sa pamilya natin, bubukod na tayo kay nanay. May lungkot na saad niya. Nung nalaman ng nanay ni Mika na aalis na kami, nagalit ito at pinahina ang loob namin. Sinabi niyang hindi namin kakayanin na magsarili dahil wala kaming mga alam sa buhay. Mas lalo lang tuloy kaming ginanahang umalis noon dahil sa pangdadown niya. Nung nakita niyang desidido na kami, nakiusap ito na wag na lang kaming umalis para makasama pa raw niya ang apo niya. Doon namin in-explain na makikita pa rin naman niya ang apo niya. Sinabi namin na dadalaw pa rin kami kapag nanabik siya sa apo niya. Muli siyang nakiusap na wag na lang umalis para may kasama siya. Pero sinabi namin kailangan namin gawin yun para matuto kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Sa ngayon, masaya na kaming nakapagsarili na. Natuto kaming mag-budget at umasa lang sa sarili namin. Totoong nahirapan kami nung simula dahil wala kaming alam sa mga susunod naming gagawin para mabuhay. Pero pinatatag kami ng pagmamahalan naming dalawa. Nakatulong yung tiwala namin sa isa't isa para makayanan naming dalawa yung hirap ng pagpapamilya at hirap na di umaasa sa iba. Totoong mas mahirap ang ganitong buhay. Pero mas pipiliin ko na ito kaysa sa dati naming buhay sa piling ng nanay ni Mika. Iba pa rin talaga kapag di ka na nakikisilong. Papa Van, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ako ang inyong kabarangay forever, Dion.